ang ika-54 na kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang lahat ng lihim ay nabubunyag at walang di nagkakamit ng parusa. Nagmamadaling pumunta ang kura sa bahay ng alperes. Tuloy-tuloy siyang pumanhik sa bahay nito at malakas na tinawag ang alperes. Lumabas agad ito kasama ng kanyang asawang si Doña Consolacion. Bago pa makapagsalita ang kura ay inireklamo kaagad ng alperes ang mga kambing nito na naninira sa kanyang bakod. Ngunit agad na sinabi ng pari ang kanyang pakay. Aniya, nanganganib di umano ang buhay ng lahat. Mayroon daw napipintong pag-aalsa na gagawin ng gabing iyon. Napag-alaman ito ng pari sa pamamagitan ng isang babae na nungumpisal sa kanya na nagsabing sasalakayin ang kwartel at kumbento. Nagkasundo ang kura at alperes na paghandaan nila ang gagawing paglusob ng mga insurektos. 4 na gwardiya sibil na nakapaisa na ang hiningi ng kura upang italaga sa kumbento. Palihim naman ang pagkilos sa kwartel ng mga kawal upang mahuli ng buhay ang mga lulusob. Ito ay upang kanilang mapakanta ang sinumang mahuhuling buhay. Sa kabilang dako, isang lalaki ang humahango sa daan patungo sa tirahan ni Ibarra. Mabilis itong umakyat sa bahay at hinanap sa utusan ang kanyang amo. Agad naman itong itinuro na nasa laboratorio si Ibarra. Dali-dali niya itong pinuntahan at pagkakita kay Ibarra ay agad sinabi ang kaniyang pakay. Ipinagtapat ni Elias ang paglusob na magaganap at base sa kanyang natuklasan, si Ibarra di umano ang kapural at nagbayad sa mga kalahok sa paglusob. Natitiyak ni Elias na si Ibarra ang isisigaw ng sino mang mahuhuli ng mga sibil, kaya ipinasunog niya kay Ibarra ang lahat ng mga aklat at kasulatan nito sapagkat di na maiiwasan na siya ay masangkot sa gulo. Dahil dito'y tinulungan ni Elias sa pagpili ng mga kasulatan si Ibarra. Nabasa ni Elias sa isang kasulatan ang tungkol kay Don Pedro Ibarramendia at tinanong kung ano ang relasyon nito kay Ibarra. Nang sabihin ni Ibarra na ito'y kanyang nuno ay halos nayanig ang buong pagkatao ni Elias. Natagpuan na niya ang lahing lumikha ng matinding kasawian sa kanilang buhay. Binunot ni Elias ang kanyang balaraw at naisip niyang gamitin iyon kay Ibarra. Ilang sandali pa'y nahimasmasan si Elias at binitawan ang balaraw na hawak. Tumingin siya ng tuwid kay Ibarra at saka mabilis na umalis ng bahay. Nagtataka man ngunit ipinagpatuloy ni Ibarra ang pagsunog sa mga mahalagang papeles at dokumento.